Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang paksa. Ito ay ang Food Safety and Public Health in Restaurant. Ang ating pangunahing layunin ay protektahan ang ating komunidad sa pamamagitan ng ligtas na pagkain. Tulad ng makikita niyo sa larawan, ang kalinisan at kaayusan sa kusina ay mahalagang bahagi ng food safety. Bakit nga ba mahalaga ang food safety? Ang mga restaurant ay may malaking papel sa kalusugan ng publiko. Ang hindi ligtas na pagkain ay maaaring magdulot ng sakit at maging sanhi ng kamatayan. Kaya tandaan natin, ang food safety ay responsibilidad ng bawat isa. Tulad ng nasa larawan, lahat tayo ay apektado nito. Kaya't mahalagang maging mapanuri at responsable. Ano-ano nga ba ang mga pangunahing panganib sa food safety? Kabilang dito ang kontaminasyon, maaaring biological, chemical o physical. Gayon din ang hindi tamang paghawak ng pagkain. Hindi sapat na pagluluto, maling temperatura ng storage, at cross-contamination. Makikita sa larawan, kailangan natin maging maingat sa mga ito upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mayroon tayong mga food safety regulation and standard na sinusunod. Kabilang dito ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng FDA at ang ating local health department. Mayroon ding mga batas at regulasyon na dapat sundin at ang HACCP o Hazard Analysis and Critical Control. Ang mga ito ay naglalayong tiyakin na ang ating pagkain ay ligtas. Ang employee training ay ang ating first line of defense. Mahalagang turuan ng ating mga empleyado tungkol sa tamang paghawak ng pagkain, hygiene, at sanitation, at pagtukoy sa pag-iwas ng mga panganib sa pagkain. Tulad ng makikita sa larawan, sila ang direktang humahawak ng pagkain kaya't sila ay dapat na well-trained. Ang pag-implement ng HACCP ay isang proactive step. Kasama dito ang pag-aanalisa ng mga hazard, pagtukoy ng critical control points at pag-monitor at paggawa ng correction kung kinakailangan. Tulad ng nasa larawan, sa pamamagitan ng HACCP, masisiguro natin na kontrolado natin ang mga panganib sa bawat takbang ng paghahanda ng pagkain. Ang hygiene at sanitation ay essential para sa kaligtasan. Kabilang dito ang mga personal hygiene ng mga empleyado, paglilinis at sanitation ng mga kagamitan at lugar, at pest control. Tulad ng makikita niyo sa larawan, ang malinis na kapaligiran ay nangangahulugan ng mas ligtas na pagkain. Ang ating layunin ay maiwasan ang foodborne illness. Alamin natin ang mga sintomas at risk at kung paano natin maiwasan ang outbreaks. Tulad ng nasa larawan, ang pag-iwas ay mas malaga kaysa sa paggamot. Ngayon, tignan natin ang isang case study. Pag-aralan natin ang mga halimbawa ng outbreaks, ang mga sanhi at solusyon, at kung paano natin mapapabuti ang ating mga sistema. Tulad ng nasa larawan, sa pamamagitan ng mga case study, matututo tayong wala sa mga pagkakamali ng iba. At sa ating pagtatapos, tandaan natin na ang food safety ay isang collective responsibility. Mahalagang sundin ang mga regulasyon at standard at ang edukasyon at training ay susi sa pag-iwas sa sakit. Tulad ng nasa larawan, magtulungan tayo para sa ligtas na pagkain.